Magandang umaga po sa ating lahat. Ay, walang bumate. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Ayan, welcome po sa ating Sunday worship service. As we prepare our hearts, let us meditate on God's Word. Peace I live with you, my peace I give you. Ang kapayapaan na galing kay Kristo ay regalo, hindi ito nakukuha sa mundo, kundi sa presensya niya lamang. Kaya naman, mga kapatid, tayo pong lahat ay magsitayo at basahin natin ang salita ng Diyos o ng ating Panginoon mula sa John chapter 14, verse 27. Sabi dito, no? Peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ngayong umagang ito, mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos na nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa atin. Let us worship Him with grateful and peaceful hearts. Let us pray. Panginoon, salamat po sa regalo ng kapayapaan. Amid uncertainties, you remain our peace and strength. Bless this service, Panginoon. Touch every heart and let your presence fill this place. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Let's give our best worship kay Lord. Sa bawat kanta, lalahanin natin, no, na si Kristo lamang ang ating Prince of Peace. Good morning, church. Masaya po ba tayo sa araw na ito? Ay, parang walang energy. Masaya po ba tayo sa araw na ito? Amen. So, let us be grateful dahil naririto tayo para purihin at pasalamatan ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa bawat isa. Truly, our God is our King, our hope, and our peace and joy. Amen? Amen. So in this day, ipakita po natin sa ating Panginoon yung kagalakan, ngiti sa ating mga labi, yung mga nakasimangot dyan, ngiti-ngiti din pag may time. So sa araw na ito ay dapat ipakita natin sa ating Panginoon yung kagalakan nating umawit para sa Kanya. Amen. Dahil alam naman po natin na kayang baguhin ng Panginoon yung sadness natin into gladness. Amen. Kaya purihin po natin ang ating Diyos sa araw na ito. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay para sa Kanya dahil tunay na Siya ay dakila at tapat at hindi nagbabago kailanman. Amen. Hallelujah. So in this day, let us fill our hearts with joy and peace. Hallelujah. Now I'm rejoicing in your love I'm found, 'cause I have joy.
continue to worship the Lord. Jesus. Sabi po nga sa kanyang salita sa Philippians chapter 4, verse 7. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. So let the peace of God fill our hearts today. Hallelujah. Yes, Jesus. We worship your name. The herald angels sing, Lord.
faithful in our life, Lord. You are the Savior of our life, Jesus. Yes, Jesus. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light that fills my days, it leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I need to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place.
name, Amen. Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Napaka-powerful po ng pangakong ito. Tinatawagan ko na po si Eliza Fernandez para po sa ating scripture reading at susundan po ito ni Pastor Vlad Venus para po sa ating mensahe mula sa salita ng Diyos. Tayo po ay magsitayo para po sa paggalang sa pagbasa ng Panginoon, sa salita ng Panginoon. Kung kayo po ay may mga Biblia, ay makibukas po tayo sa John chapter 14 verse 27. Uulitin ko po, John chapter 14 verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Maraming salamat po sa pagbasa sa salita ng Diyos. Maaari na po tayo magsiupo. Amen. Good morning po sa ating lahat. Merry Christmas po. Amen. Yung mga nakatanggap dyan ng 13-month pay, sana all. Amen. Oo, yung iba naman sa January pa. Medyo may konting delay. Salamat sa Lord, no? Kasi kahit na, sabi nga kahit walang laman yung bulsa, masaya pa rin ng mga Pilipino, no? Kasi ang pinakamasayahin daw, isa daw ang Pilipinas sa pangamasasayahin. Kahit na ninanakawan, masaya pa rin, no? Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay na mabuti ka sa aming buhay. Ikaw nga yung talagang tagapamayapa ng aming buhay, Panginoon. Maraming nangyayari sa aming paligid, pero nandiyan ka. Salamat sa buhay na binigay mo sa amin. Salamat din at kami ay pinagkatiwalaan mo na maglingkod sa inyo. Salamat, God, sa lahat, maging sa mga kapatiran na nandito. We pray, samahan mo kami. Habang kami, Panginoon, ay nasa journey ng aming message sa umagang ito. Tulungan mo kami na ito'y maunawaan namin, magtumimo ito sa aming puso't isipan. Ang salita mo nga ay maging magandang sambyo sa amin. Ito ay i-treasure namin, hindi namin makalimutan. At ito ay may bahagi rin namin sa iba, Panginoon. Salamat po dahil napakabuti mo sa amin sa lahat ng problemang pinagdaanan namin. Sa buong isang taon, andiyan ka. You never leave us and nor forsake us, Panginoon. Napakabuti mo, ikaw ang kumokontrol ng lahat. Meron kaming mga doubt, meron kaming mga unpeaceful mind, pero ikaw yung tagapamayapa pa rin, Panginoon. Salamat, Lord. Dalangin ko nga sa mga oras na to, samahan mo kami at ano man ang mga dinidisip ng diablo sa mga oras to sa aming isipan, winawasak namin sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Cover us, Lord, with your holy precious blood. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Ang ating pong message sa umagang ito ay tungkol po sa yung binasa kanina, yung ating text ay sa John chapter 14 verse 27. Ito po yung ating title is The Gift of Peace in Christ. Sa atin po, lalo-lalo na sa buong mundo, yan po yung hinahanap, yan po yung gustong mangyari ng mga tao, yung kapayapaan. Alam nyo, nung panahon natin, panahon ng mga ninuno nating Pilipino, mga mahilig kayo sa history, talaga pang noon pa lang pinaglalaban na po nila yung kapayapaan. Lalo na yung mga Pilipino nung araw, panahon nila, nanood kayo nung kay General Luna, ano po ba ang ginagawa nila? Bakit pinaglalaban nila? Kasi gusto nilang makamtam yung peace. Tignan mo nga yung katabi mo kung may kapayapaan ba. Parang sa opisina yata, walang kapayapaan eh. No, pag sa office, di ba, minsan may mga pangyayari, ang aga, may nagma-my day na. Yung kanyang breakfast daw ay toxic. Wala daw kapayapaan. May mga ganun eh. Toxic, nakita ko lang yung mukha. Nawala na yung kanina, okay, banayan din nung nakita ko siya. Nagkaroon ng parang nalubak eh. Di ba, parang nawala yung peace. Kaya papansinin nyo, maraming symbol yung peace. Mahilig tayong gumanyan pag nagpipicture. Pag nag-selfie, nakaganon din. Meron ding mga logo na tungkol sa peace. Kung naalala nyo si Francis Magalona, meron din siyang ginadala doon na yung peace. Kasi ang bawat isa, yun po yung gusto, yung kapayapaan. Kasi alam nyo po, sa panahon natin ngayon, in the year of 2025, ano po yung mga nababalitaan nyo? Anxiety, stress, may nagsi-suicide, di ba? Bakit? Bakit ba nangyayari yun? Kasi hinahanap nila yung peace.
na yun, saan ba ako pupunta? Ang ingay. Hindi ako makapag-concentrate. Walang peace of mind, magulo. Maghahanap ka ng lugar na kailangan ko muna na space, leave me alone. Kailangan ko hanapin yung sarili ko. May ganun. May term na ganun. Kasi marami po ang nagsisik ng kapayapaan, ng peace. Gusto nila yan, hinahanap ng tao yan eh. Hinahanap nila yung totoong peace. Kaya, yung iba, hindi nila yung mahanap. Pero ang tanong po sa umagang ito, saan ba natin makikita yung totoong peace, yung tunay na peace, yung true peace of mind, di ba? Sa Lord daw, sabi ni brother, sa Lord. Amen. Kasi alam nyo, kahit saan ka magpunta, kahit pumunta ka sa magagarang establishment, sa hotel, accommodation, panandali ang peace lang eh. Pero pag uwi mo pa rin sa inyo, toxic. Di ba? Yung iba naman, naghahanap tayo ng comfort para marating natin yung peace na yan. Yung inahangad natin yung income, kumita tayo, maabot natin yung success sa buhay natin. Pero lahat ng yan, temporary lang yun. Yun ngang, alam nyo ako, nung November, talagang may masaya akong moment. Kasi meron akong nabili. Siyempre, masaya ako. Pero ngayon December, medyo, hindi na ako masyadong, tapos na yung, natapos na yung moment na yun, iba na naman. Bumabalik na naman tayo, may mga iniintindi na naman tayo dahil buhay pamilya eh. Kaya minsan, yung peace po, ang hirap hanapin kung hahanapin lang natin dito sa ating ginagalawan, sa earth. Sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, sa mga magulang mo. Marami tayong hinahanap. Yung peace po, hindi ganun ka daling makita kung ikaw ay wala sa Panginoon. Kaya po, ang Lord, si Jesus, sinabi niya to na yung kapayapaan sa Kanya lang natin matatagpuan, mararanasan. Ang tunay na kapahingahan, ang tunay na comfort, kay Jesus lang. Palakpakan naman natin si Lord. Sabi po dito, number 1, Christ's peace is precious gift from His heart to ours. Naniniwala po ba tayo doon na ang peace ay isang magandang regalo sa atin ng ating Panginoon? Amen? Amen naman dyan. Kaya po, sabi ko nga kanina, nung November, meron akong masaya, pinopost ko pa eh, tuwan-tuwa ako, nabili ko kasi. Pero ngayong December, medyo malayo na last month yun eh. Para kasi nga, material na bagay lang yung kapatid. Hindi ka mapapasaya nun. Pero alam mo, kapag ikaw ay na kay Kristo, yung regalo na yon, walang expiration. Amen? Ikaw ay nakalaya na. Sabi nga sa John, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Kaya nga, nung time nung history natin, nabanggit ko kanina, lahat ng Pilipino noon, inaasam nila ang peace. Nagkaroon ng World War II, sinakop tayo ng Kastila, ng Hapon, Amerikano. Bottom line, hinahangad pa rin natin yung peace, yung kapayapaan. Ganon din sa atin, bilang isang personal, sa bawat isa sa atin, gusto natin ng kapayapaan, gusto natin ng peace of mind. Sabi nga ni Jesus, Jesus says, peace I leave with you, my peace I give you. Binigay ng Lord, binigay sa atin ng Panginoon, yung kapayapaan na to. Ito po ay libre, walang bayad. Hindi mo po kailangan paghirapan, hindi mo kailangan mag-effort. Basta ikaw, inaccept mo si Jesus as your personal Savior, ibinigay mo ang buhay mo sa Kanya, nakipag-isa ka kay Kristo, niyakap mo yung pananampalataya mo, mararanasan mo tong kapayapaan na to. Kaya nga kanina nabanggit ko, mga Pilipino kahit walang pera, masaya pa rin eh. Diba? Hindi mo pinoproblema. Lalo sa ating mga Kristiyano, dapat masaya tayo. Kahit na-delay yung 13-month pay, masaya pa rin. Way back 2010, honeymoon namin ng misis ko, saan nakakita? Walang 13-month pay ako, wala pa ako 13-month pay, wala pa ako sweldo. Nagtapos na yung Pasko, natapos na yung kasal namin. Although malungkot, pero hindi ko na lang tinignan yun. Tinignan ko na lang yung aming wedding. Tapos, nung nando kami sa Baguio, mini-message ako ng mga kasama ko, pare, saan ka na? Nandito na kami sa Dole. Diba, December, pupunta ng Dole. Sabi ko, ano ba itong nangyayari? Kaya pagdating ko pag-uwi namin ng Manila, inatid ko lang yung misis ko na nun, ex-girlfriend ko, inatid ko sa amin. Pupunta ka agad ako ng Dole sa may Makati. Nandun yung mga kasama ko.
Pagdating ko ron, sabi nila marami raw, yung iba nag-atrasa, natakot. Pero bottom line, hindi man namin nakuha agad-agad yung pinaglalaban, pero pag na kay Kristo ka, pinapanatag ka niya eh. Binibigyan kaya ng peace. O, anak, huwag ka masyadong mag-aalala. Akong bahala. Kaya nung time na yon, masaya pa rin ako. Kasi siyempre, bagong kasal. Tapos, nag-honeymoon kami. Masaya kami sa Baguio. Yun na lang yung tinitignan ko. Hindi ko na lang tinitignan yung 13-month pay. Pero yung mga kasama ko, galit na. Kasi iba, nangungupahan, nabaon sa utang. Pero sabi ko, Lord, bigyan mo kami sana ng kapayapaan. Magkaroon sana ng peaceful yung usapan namin between the company at saka yung dole. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kaya po, ang kapayapaan, hindi po yan pinaghihirapan. Binibigay yan. Regalo nga eh. Kaya ang regalo, pag binigyan ka ng regalo, wala nang bawian yun. Kapag binigyan ka ni Lord ng peace of mind, ng peace, ng kapayapaan, ayun po ay lifetime. Lifetime po yun, walang solian, hindi niya kukunin. Number 1 po, hindi po ito, tandaan po natin, ang peace po, ang kapayapaan, hindi po ito dependent feelings o yung parang nakadepende lang sa nararamdaman, hindi po yun ganun. At pangalawa, hindi rin po yan nakabase lang doon sa success sa nararating mo o yung na-accomplish mo. At pangatlo, hindi din po yan nawawala. Hindi yan nawawala. Kahit na may problema ka, nandyan pa rin. Amen? Naniniwala ba tayo bilang isang mga mananampalataya? Kahit po tayo ay marami ng problema, baon sa utang, minsan, pero hindi pa rin nawawala. Komportable ka pa rin. Amen? Kasi ang Lord po, ayaw niya tayong mahirapan. Kaya nga yung kantang Footprints in the Sun, tangan-tangan tayo ni Jesus. Yung dalawang set of, yung one set of footprints, kay Jesus yun, hindi sa'yo yung kapatid. Akala mo lang ikaw, pero hindi ka nag-iisa dun sa laban. Alam niyo po ba yung bagyo, may tinatawag po yung meron po ako nakitang isang illustration na, di ba pag may bagyo, nararamdaman natin yung malakas na hangin, ulan, pero alam niyo po ba, hindi pa naman po talaga yun yung eye of the storm. Ang eye of the storm, kalmado lang yun, yung pinakagitna, yung pinakapuyo. Ang talagang malakas doon, yung paligid niya. Parang ganun po kasi ang ating Panginoon. He is the eye of the storm. Amen? Na kahit na marami tayong problema, pagsubok, kalmado pa rin. Pinapakalma tayo ng Panginoon. Oh, bro, anak, huwag ka masyadong mamroblema. Wala kang trabaho ngayon, pero bukas may dadating sa iyo isang sakong bigas. Amen? Pinapakalma tayo ng Panginoon. Wala tayong ngayon trabaho. May iba talagang namumroblema, post ng post sa social media, sinasabi pa yung mga hinihiling nila. Pero ang Panginoon, bago mo palang sabihin, alam niya na po yung gusto mong mangyari, yung kailangan mo. Amen? Sabi nga niya sa Matthew, huwag mong problemahin muna yung para bukas. Yung ngayon muna. Kasi yung mangyayari ngayon, sapat na para doon sa araw ngayon. Huwag ka masyadong advance. Hayaan mo si Jesus. Si Lord ang mag-provide ng para sa atin. Amen? Kaya po, tandaan natin, kapag may problema tayo, maraming nangyayari. Alam wala naman tao ditong walang problema. Meron bang walang problema dito? Mamaya nga, pag-uwi natin, may problema na tayo, kaya ulam namin. Nagsaing na kaya, yung problema na yon. Pero dahil ang Lord mabuti, hindi tayo masisiro, hindi tayo nagugutom. Sabi ko nga dati, kung talagang iniwan tayo ni Lord, tingnan mo nga yung katabi mo, hindi ka nga nangangayayat eh. Medyo nadagdagan yung waistline mo. Ibig sabihin, nananatili tayong healthy. Marami tayong nakakain, hindi lang 3 times a day. Diba? Kaya nga alam nyo, nung isang beses nagkita kami nung isang boss dyan sa Ortigas. Lumaki ka yata, sabi sa akin. Sabi ko, giyang pusa, bahaw eh, nagbibiruan lang kaming gano'n. Ibig sabihin, ang Lord po, mabuti. Hindi tayo pababayaan. He is the eye of the storm. Yun po yung halimbawa doon. Kahit na may nangyayari, nananatiri pa rin kalmado. Diba? Parang kulan. Alam mo sa sasakyan, kapag walang kulan, kinikwento nga ni Pastor, ilang beses, nung bumiyahe daw siya, nag-drive siya, nag-overheat kasi walang kulan. Kailangan kasi may nagpapalamig sa makina para relax siya, marating mo yung Ganun po, si Jesus, ang Lord, nire-relax tayo. Pinapakalma tayo. Amen? Pangalawa po, Christ's peace is different from the world peace. Magkaiba po yun. Yung kanina nga nabanggit natin, magkaiba po yung
yung kapayapaan lang dito sa atin, sa lupa. Yung mga binabanggit ko kanina na pinaglalaban ng ating mga ninuno, iba naman po itong kapayapaan na binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga ni Jesus dito, I do not give to you as the world gives. Magkaiba po kasi yun. Iba ang binigay na kapayapaan sa atin ng Panginoon. Iba rin po ang ino-offer ng mundo. Amen? Iba. Sabi ko nga kanina, panandalian lang eh. Parang meron kang isang inaasam-asam, nakuha mo ngayon, sa susunod na araw, mawawala na naman dun yung moment mo, iba na naman. Hindi po ganon. Ang kay Jesus, kapag binigay niya, wala na pong makakabawi doon. Amen? Ano po ba yung mga binibigay ng sanlibutan, ino-offer ng sanlibutan sa atin? Nilagay ko po yan dyan. Sabi dyan, una, ang ino-offer lang sa atin ng sanlibutan, temporary peace. Una. Ayan po. Pangalawa, yung peace po, di ba, based lang in circumstances. Tapos, yung pangatlo po doon, yung peace na, di ba, nawawala kapag may trouble. Pag may problema na, nawawala na yung peace. Yan lang po kasi yung ino-offer ng mundo. Temporal lang yan eh. Napapasaya ka lang sandali. Kahit yung kaibigan mo, mapapasaya ka lang naman sandali niyan eh. Pero pag uwi mo pa rin sa inyo, nandun pa rin yung problema. Paano pa kung wala kay Kristo? Kung nakipag-isa ka kay Kristo, wala na. Talagang siya ang bahala. Ngayon, ano po ba ang binibigay ng di Christ sa atin na ino-offer niya sa atin na kapayapaan? Sabi dito, but Christ gives, number 1, yung permanent peace, yung permanente. Permanent. Ayan. Pangalawa, peace that guards your heart. At pangatlo, peace that remains even in trials. Kaya po, kapag may problema, kapag meron tayong nararanasang mga gusot, nagiging kalmado tayo. Binibigyan tayo ng Lord ng peace of mind, na anak, kaya mo yan. Binabantayan yung puso natin, na kasi alam nyo kapag ang puso kasi nasaktan, matindi impact eh. Kahit gaano ka katalino, natatalo to eh. Naniniwala ba kayo doon? Kapag ang isang kahit cum laude pa siya, suma yan, kapag talagang may nagka-problema sa puso, apektado lahat, nagiging empty, parang nagiging lutang. Naranasan nyo na bang maging lutang pag may problema kayo? Yung nalulutang, parang malayo yung tingin mo, kinakausap ka, pero inside of your heart, meron kang dinaramdam na nasasaktan ka, may nangyari. Pero ang Lord, yung binibigay niya sa atin, yung peace, binabantayan yung ating puso para hindi tayo masyadong mabigatan. At the same time, sa lahat ng mga nadadaanan nating mga trials, mga problema, hindi tayo iniiwan ng Lord. Sabi nga doon sa isang kanta, kailan ka ba iniwan ng Diyos? Kailan ka ba iniwan ng Lord? Di ba? Hindi naman eh. Hindi tayo iniwan ni Lord. Yung girlfriend mo, boyfriend mo, pwede ka pang iwan yan. Pero si Lord, hindi. Mrs. nga, mister, nag-iiwan pa eh. Walang forever. Pero kay Lord may forever, di ba? Napapaisip yung mga youth. Kay Jesus lang pala may forever. Totoo naman po yun. Kasi po, life is temporary assignment. Hindi tayo palagi nandito. Darating din yung time, may mga moment din na darating na maghihiwalay. Sabi nga sa mga ngaral, may panahon ng pagdating, may panahon din ng pag-alis. Di ba? Kaya importante rito, maintindihan natin na tandaan natin, ang binibigay po ng mundo na peace ay panandalian lang. Parang, pakakalmahin ka lang sandali. Okay? Para siyang pain reliever lang ang ginagawa ng mundo. Yung peace na gusto ng mundo, ganun lang. Para lang siyang, alam niyo yung bandage kapag may sugat, parang ganun. Pero si Jesus, kapag binigyan ka pa niya ng kapayapaan, pagagalingin niya yung inside. Alam niyo kasi ang matagal gumaling yung inside eh. Alam niyo, sabi nga nila, mas gusto pa nilang, sampalin mo na lang ako, kaysa saktan mo ang puso ko. Di ba? Kasi masakit eh. Lalo na, pag na-broken heart ka, sino yung na-broken heart? Talagang pakiramdam mo, bumagsak yung yung langit eh. Alala mo yon, na-busted ka? Sakit yun, naranasan ko yun, umiyak ako eh. Parang pakiramdam ko, alam mo yung madilim. Ganun eh, pag yung puso. Pero si Jesus, si Lord po, hinihil niya yung loob. Pagka pinagaling niya na yan, mawawala, hindi mo na mararamdaman yung sakit.
Minsan nga, sugatan mo yung daliri mo, masakit yan eh. Pero yung may nagsalita sa'yo ng hindi mo naman matanggap, hindi mo talaga makalimutan yun eh. Tumatak sa puso mo, sinabi na, merong masakit na sinabi sa'yo. Talagang deeper in your heart, humiwa yun, tumato yun. Kaya nahirapan ka makarecover. Pero tandaan po natin, si Jesus, si Lord, niregalo niya yung peace na yan para pakalmahin yung puso mo. Kaya nga sabi doon sa kanta ni Michael B, sinaktan mo ang puso ko. Nilagyan mo ng tornilyo. May mga ganun pa eh. Masakit, no? Tinurnilyohan yung puso. Number 3, Christ's peace takes away our fear. Amen? Si Christ, ang binigay niyang peace sa atin, inaalis niya yung takot. Sino pa ba yung takot dito? Lalo na pagpatay na yung ilaw, mag-isa. Di ba? Alam nyo, nung nandun kami nag-preventive maintenance kami sa Ortigas, kasama ko si J, tsaka si MJ, may mga abandonadong floor, walang tao. Binibiro ko, sabi ko, Paul, talagang meron dito. Pag may nakita kayo, deadmayin nyo lang. Wala, madilim eh. Flashlight lang. Ganun. Sabi ko, meron talaga, binibiro ko. Pero although meron naman talagang evil. Kasi kapag bakante, nandun yan, wala nakatira eh. Kaya po, sa atin, hindi na tayo natatakot ngayon kasi nandiyan na si Jesus. Sabi nga ni Jesus dito, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Huwag ka matakot, huwag mong paubaya mo kay Lord. Kaya nga maganda yung term na sasabihin mo, Lord, ikaw na po bahala. Ikaw na bahala sa buhay ko, binibigay ko po sa inyo lahat. 'Di ba kung paano ang sinabi ni Jesus nung pinakusa sa krus na 'di ba sa Ama, sabi niya, binibigay ko na ang lahat. Sabi niya doon. Pinagkakatiwala niya ang kanyang buhay. Ibig sabihin tayo rin, dapat pagkatiwala natin yung buhay natin kay Lord. Siya na yung bahalang umayos. Kasi alam nyo, palagi rin nating naririnig dito sa ating mga pastor, sa mga leader, pag umaatin tayo sa mga activity natin sa labas, lagi naman nilang sinasabi yun eh, na yung buhay mo, ipagkatiwala mo sa Lord. Siya kasi yung ating kasama. Siya lang yung makakapagsabi sa atin na kung ano yung kalooban niya para sa'yo. Para ilayo ka niya dun sa mga bagay na hindi dapat. Hindi niya po tayo binibigyan. Pag sinabi po kasing problema, dapat harapin mo, huwag kang matakot. Hinaharap yun. Diba? Kasi kapag hindi mo hinaharap yung problema, natuduwag ka. Kaya kailangan harapin natin yon. Bakit? Bakit tayo hindi dapat matakot? Kasi He is with us. Tandaan po natin yon. Siya ay ating kasama. Hindi po tayo nag-iisa sa laban. Amen? Kahit na iwanan ka ng kaibigan mo, ng girlfriend mo, ng boyfriend mo, etc., hindi ka iiwan ng Lord. Nandyan siya palagi sa tabi mo. At pangalawa po doon, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan. Binibigyan niya tayo ng kapayapaan. Hindi niya tayo bibigyan ng ikakasama ng loob natin. Amen? Yon, mga maganda doon. Talagang mukhang may calling to. Okay, so support ka namin, Mark. Binibig niya tayo. His presence gives peace. At His presence, His promises give peace. Kanina, yung presensya niya, ngayon yung kanyang pangako, nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Kapag sinabi ng Lord, hindi mababali. Sabi nga kanina sa devotion, kapag sinabi mo sa Panginoon, siya na bahala. Binigay mo sa Kanya, binigay mo sa Kanya. Huwag mo nang problemahin na, akin na yung papel ko. Hindi ganun. Pag binigay mo na yan, bahala na ang Lord. Siya na ang bahalang umayos. Yung Kanyang pangako, panghawakan mo. Sabi nga doon sa kanta, mga pangako mo. Diba? Pag pangako ng Lord, matutupad. Pero, yung mga nabanggit ko kanina, yung mga nangangako, hindi naman natutupad. Diba? Tuwan-tuwa na sila doon sa mga binibigay. Pero maswerte ka pa rin. Ang dami nga dyan, nagre-reklamo sa dulo. Ba't ganun yung binigay? Sabi ko, binigyan ka na nga, nagre-reklamo ka pa, pipila ka lang. Ang dami pang reklamo. Si tatay nga ayaw pumila, bibili na lang daw siya. Hindi kasi siya kumakain ng ham. Okay. Ayun, ang bibigayan tayo ng Panginoon dahil pangako niya, His power gives peace. Yung kapangyarihan ng Panginoon, nagbibigay po yan ng kapayapaan. Kapag binigyan tayo ng Lord ng power, kaya nating labanan lahat. Hindi tayo dapat matakot. Kaya, ang ganda nung sinabi niya doon na do not be afraid. Huwag kang matakot. Kasi kapag ikaw ay nasa trouble, bahala ang Diyos. Siya ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, ng tatag,
para po ang kapayapaan na yan mararanasan natin. Kaya kapag kasama mo po si Jesus, tandaan natin, hindi po tayo nag-iisa. Di ba? Kaya huwag niyong pansinin yung mga kanta na nag-iisa sa laban, walang tunay na pangalan, walang tunay na kakampi, sila yon. Kasi pagkakaintindi nila, sa sanlibutan lang, temporal things. Pero sa atin, bilang isang Christian, hindi naman tayo I am nothing dahil Christian nga. Pag nawala si Christ, matitira yung IAN, I am nothing. No. Meron kaming Kristo, kaya kami ay meron kaming kasama. Amen? Palakpakan naman natin ng Lord, kasama natin siya. Hindi tayo nag-iisa, hindi niya tayo pababayaan, at lalong-lalo na hindi tayo dapat matatalo sa takot. Hindi ka dapat matakot. Hindi ka dapat talunin ng takot. Sabi nga dun sa isang apparel, face your fear. No fear, sabi. Dapat huwag kang matakot. Ba't ako matatakot? May nabibiling mga sticker nun, kinokopya yung mga apparel brand, pero mga verses, 'di ba? Nakalagay yung no fear, pero mayroong verse dun sa ilalim na I'm not fear because I have my Savior. Nakalagay na ganun. Maganda 'yon dahil sa atin bilang isang Kristiyano, hindi tayo matatalo ng takot. 'Di ba? Ngayon po sa buhay na atin, paano natin ito i-apply? Ano ba ang application nito sa buhay natin? Paano natin ipapakita sa iba na paano natin mai-experience itong Christ peace, di ba? Number 1, receive Jesus as Lord and Savior. Savior peace begins with a relationship with Him. Kaya nga kanina, binabanggit ko na, paulit-ulit, kailangan magkaroon tayo ng relasyon sa ating Lord. Number 1 yan. Hindi ka naman kasi, kapag wala ka naman kasing relasyon sa ating Panginoon, hindi mo mararanasan tong peace. Laging magulo pa rin yung peace lang ng earth yung meron dyan. Pangalawa po, pray and surrender your worries. Amen? I-surrender mo sa Panginoon, siya ang bahala. Kapag pinigay mo sa Lord, siya ang bahala. Bahala si Lord dyan. Tayo ay steward lang, bahala ang ating Diyos na siya ang magmamaneuver ng lahat ng bagay. Sabi nga po sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, ang highlight ko lang po doon yung verse 7. Sabi dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Verse 7, ito po yung highlight ko, and the peace of God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. Napakaganda po ng verse. Palakpakan natin si Lord. Peace of God, ibibigay sa atin. Kaya wala tayong dapat ipangamba, mga kapatid. Kaya kailangan nating pagtiwalaan ng ating Panginoon sa kanyang timing at plano sa buhay mo. May plano ang Lord, hayaan mo siyang gumawa. Huwag mong pilitin, bro, sister, kung hindi pa yan ang time. Meron siyang perfect. Yung tinatawag po nating trust God's timing and plan. Magtiwala ka sa kakayahan ng Panginoon, ibibigay niya lahat. His way is always better than ours. Ang kalooban ng Panginoon ay mas mainam sa lahat kaysa po sa sarili mong plano. Yung plano po niya perfect. Yung sa atin medyo sumasablay pa pag pinilit mo. Hindi naman talaga yun yung plano ni Jesus para sa iyo. Magpe-fail dyan. Pero pag sa Panginoon, hindi po magpe-fail. Kaya nga nung nag-meeting kami, nung CMT, nung Monday, pinapaubayan na namin sa Lord lahat. Diba? Mga kasama. Pinapaubayan na namin sa Lord lahat. Medyo, nung una, maganda nung una yung takbo pag ganun Pero, naniniwala tayo, ibigay natin sa Lord. Malay mo, next year, diba? May himala. Hindi natin masasabi. Kaya maaaring tinitest lang tayo ni Lord, mga kapatid, kung hanggang saan yung pananampalataya ng lahat. Baka naman next year may sorpresa ang Panginoon. Hintayin natin yon. At pangatlo po dito, fill your heart with God's word. The more you hear God, the less you fear. Kaya po kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nung nakaraan, nabasa ko yung post ni Pastor sa NCAP family. Minsan kasi hindi ako nakakapindot, lalo na pag nasa biyahe ako. Sabi niya doon, kailan ka huling nag-devotion? Kailan ba? Everyday, MWF, TTHS.
Once a week? Once a month? Ano ba? Kailan tuwing kailan? Ayan ang tanong. Lalo na po, yung mga worker natin, huwag niyong kakalimutan naman, magdala naman kayo ng Bible. Para kahit nasaan kayo, pwede naman tayo magbuklat-buklat. Diba? Meron naman tayong phone, pwede ka doon. Wala namang oras yan, maglaan ka ng time. Kasi may time ka nga sa ibang bagay. Kahit saan ka magpunta, panay ML mo, dala-dala mo cellphone mo. Oh. Kahit na Sunday na, morning, yan pa rin. Diba? Kaya sa Christmas party natin, magpapa-games ako. Kaya mag-review na kayo. Lahat from January rito, yung mga hindi ko nasasabihin kung ano, magkakaroon kayo ng clue eh. Tingnan natin kung sino talaga yung nakinig dun sa mga na-assign dito. Ha? Baka mag-playback kayo ng YouTube ha? Matagal yun. Kaya po, bigyan natin ng daan yon. Wag naman yung puro atin. Magbigay naman kayo ng time. Kahit pag mag-pray, magbigay tayo ng time. Bigyan natin ng daan. Kaya po, si Lord po, tandaan natin, ang mundo magulo, maraming nangyayari, patayan, kung ano-ano, etc. Walang peace of mind. Walang peaceful. Pag matutulog ka sa gabi, kahit na may CCTV ka, ano man ang lagay mo diyang mga security, wala rin po yan. Pero ang Lord, tandaan po natin, si Jesus po, yung binigay niya sa ating kapayapaan, talagang lifetime to. Si Jesus po, ino-offer niya sa atin yung kapayapaan na hindi natin mararanasan sa iba. Kaya kailangan nating gawin? Kailangan lang nating tanggapin yung regalo na to. Huwag ka nang tumanggi, kapatid. Regalo na yan eh. Sino ba rito tatanggi ng regalo? Siyempre, wala. Lahat tayo, thank you bro. Yung kapitbahay nga namin kasi nangiram kami ng gondola. Ayaw talaga kunin ni kuya yung, sabi niya, hindi, sabi ko kanina sa kanya, hindi naman po yan kuya bayad. Courtesy po yan, love gift kasi Christmas. Hindi po yan bayad. Ibig sabihin, natutuwa yung tao kapag ka na-appreciate, pag binigyan ka ng gift, na-appreciate mo. Kaya ang Panginoon, na-appreciate niya tayong lahat. Kailangan, appreciate din natin yung gift ng binigay sa atin. At saka hayaan po natin yung kapayapaan, yung peace na yan, maghari sa puso natin. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Dito po ako magtatapos. Basahin natin itong Isaiah chapter 9 verse 6. Ito naman yung reason kung bakit may peace. Sabi doon, For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. At yung hinighlight ko po sa lahat is Prince of Peace. Amen? Kaya wala nang tanong. Wala nang extended pa. Dahil siya yung Prince of Peace. Amen? Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat Lord sa umagang ito. Salamat sa kapayapaan na nirigalo mo sa amin. Dalangin ko nga na hindi namin to sayangin. Nawa Lord, kahit saan kami magpunta, bitbitin namin yung kapayapaan na nabinigay mo sa amin. Salamat po. Dahil sa salita mo, binibigyan mo kami ng inspirasyon, lakas, para harapin namin yung aming pang-araw-araw na buhay, mga problema, mga pagsubok. Hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pinabayaan kahit minsan. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo. Ikaw, God, ay nagbigay sa amin ng offer na hindi namin matatagpuan sa sanlibutan. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko nga, God, na ang lahat, Panginoon, ng aming narinig, nawa ito ay magsilbing katuparan sa aming buhay, araw-araw, sa aming paglabas sa aming tahanan. Nawa makita sa amin yung kapayapaan, Lord. Salamat po. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Mapagpalang umaga po muli sa atin lahat. Tunay na pinagpala tayo sa mensahe na inihatid sa atin ni Pastor Vlad Venus. Ngayon naman, ngayong umagang ito, dako na tayo sa ating tithes and offering. Ibalik natin, pagkaaloob natin yung binigay ng Panginoon sa atin na pagpapala sa buong week na ito. Tinatawag ko na po si Ate Monica Fernandez para po sa ating tithes and offering. Amen. Kapayapaan po para sa lahat. Tunay na ang kapayapaan ay dapat ay nasa sa atin dahil tayo ay may Kristo. Pero ang hirap po talagang maging mapayapa kapag wala ng pera. Tama po ba? Ubus na po ba ang 13 month? Ay, wala pa. Yung akin kasi ubus na. So, ang hirap talaga mapayapa. Pero sabi nga, ang kapayapaan ay na kay Kristo, hindi sa pera. Tama po ba? So, yun yung ating iisipin. Kasi may nagtanong sa akin, may matitira pa ba sa'yo?
May natitira pa po sa inyo? Alam ko na Disyembre na at ang panahon na to ay para sa pagbibigay. Tama po ba? Pagbibigay ng regalo, pagbibigay ng kagalakan, pagbibigay ng gantimpala at pagpapala para sa lahat. At ang pinakaunang ginagawa natin tuwing sasapit ay ng Pasko ay ang pagbili natin ng mga regalo. Tama po? So doon nauubos ang pera. Pero ipagpapasa Diyos na lang natin at magtitiwala talaga tayo na hindi tayo mauubos sa tulong ng Panginoon. Kaya may nagtanong sa akin, paano ka kapag naubos yan? Meron ka pa bang matitira? Pero sabi ko, hayaan mo na. Okay lang yan. Magbigay tayo ng magbigay para sa pagpapala ng Panginoon. Huwag na natin isipin yung bukas kasi ang Diyos ang magpapala sa atin. Ano man ang mangyari sa bawat oras, bawat panahon. Siya ang ating kasangga sa bukas na meron tayo. So, kaya makibasa po tayo para sa araw nito sa Lucas chapter 12, verse 32. Ulitin ko po. Lucas chapter 12, verse 32. Sabi niya, huwag kayong matakot, munting katawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Dooy walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Kaya wag na po tayong magbahala o mag-alala kung wala nang para bukas. No, wag na po tayong mag-alala kung ubos na yung 13 month o hindi pa dumadating ang 13 month. Magbigay ka ng regalo, bumili ka ng regalo hanggat gusto mo para sa pagpapala ng iba kasi ikaw ang pagpapalain ng Diyos balang araw. At ibibigay niya, ibabalik niya yan ng siksik, liglig at umaapaw. So maaari na po tayong magbigay para sa ating Panginoon ng buong puso, buong buhay, walang pag-aalinlangan. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. And we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me. Okay, will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give Him love. Ayan po, maraming salamat po sa lahat na nagkaloob sa araw nito. Tayo po ay manalangin. Panalangin po natin ang ikaw po na natanggap ng ating Panginoon mula sa ating buhay. Panginoon, maraming salamat sa patuloy na biyaya, patuloy na pagmamahal, patuloy na pagkalinga mo sa amin, Panginoon. Tuloy na damang-daman namin ang pagsapit ng Kapaskuhan, kung saan muli naming inaalala at muli namin binibigyan ng karangalan ang iyong pagdating sa bundong ito, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ano man ang mangyari, ano man ang aming mga pinagdadaanan, ano man ang kahirapan, ano man ang mga pagsubok, Panginoon, ikaw ang nagsisilbing pag-asa at kapayapaan ng puso at buhay naming mga lingkod mo. Tunay, Lord God, ay hindi mo kami pinabayaan mula noon hanggang ngayon. Ikaw ang nagnanatili, Panginoon, na Diyos na buhay, Diyos na papagpala, at Diyos na makapangyarihan, Panginoon, na nagpala sa aming puso at sa aming buhay, Lord God. Hindi mo kami pinabayaan anuman ang karanasan namin, Panginoon, at pagsubok sa buhay. Hindi mo kami pinabayaang magutom. Hindi mo kami pinabayaang malugmok sa kahirapan, Panginoon, dahil ikaw ay mapagpalang Diyos sa lahat. Lord, ngayong araw na ito, muli naming nilalapit sa iyo ang aming mga kaloob, Panginoon. Muli namin, Panginoon, itanataas ang
mga bigay, Panginoon, ng iyong mga lingkod dahil una sa lahat, Panginoon, ikaw ang nagbigay, ikaw ang nagpala sa aming buhay, Panginoon. At ang pagmamahal mo ay hindi nagmamaliw noon, ngayon at magpakailanman, Lord God. Nawa magamit ito sa ikalalago ng iyong simbahan, ikalalago ng iyong mga lingkod, ikalalago, Panginoon, ng mga gawain, Panginoon, na nararapat na magbabalik sa iyong kabutihan at kagalakan, Panginoon, para sa iyo. Kaya Lord, muli namin to itinataas sa iyo, dakilain, Panginoon, ang iyong pangalan, at ikaw ang kumilos sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan mo. In Jesus' name, Amen. Muli mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Napico Christians Alliance Fellowship. Ngayon, dako na po tayo sa ating announcement and acknowledgement. We acknowledge po sa mga tumayo ngayong umagang ito. Mula sa devotion kaninang umaga ay pinangunahan po tayo ni Pastora Jenny Taton. At ngayong umaga ay sa call to offering, pinangunahan naman po tayo ni Ate Vane. Ate Vane sa ating call to worship. Then sa ating mga ginamit para sa ating praise and worship mula sa song lead, si Ate Vane Asas, kasama niya ang kanyang mga backup na sina Ate Lay, Ate Mikay. At yung sa instruments mula sa drums, ginamit ng Panginoon si Jong. Sa bass guitar, si Kuya Janjan. Sa lead guitar, si Joseph Taton. At sa ating keyboardist, si LJ Malang. At para naman ginamit sa ating offertory ay ginamit niya si Ate Monica Fernandez. Sa scripture reading, si Eliza Fernandez. At sa MC at sa announcement, yours truly po. Next week, o next Sunday, ayan, pangunahan po tayo sa call to worship ni Ate Jenny Rose Vasquez, offertory at Sister Rose Asas. Sa scripture reading, nawala. Scripture reading, sino yon? Alexis Vasquez. Ayan. For the other announcements, prayer meeting every Wednesday po ito, 8 p.m. Next po, Youth Connect every Sunday after service. Meron po ba tayo? Okay, may baptism daw po mamaya, so wala. Children's Sunday School every Sunday at 3 p.m. At Dawn Watch every Saturday po ito at 5:30 a.m. Sa December Cleaners, kahapon pinangunahan tayo ng mga youth and young pro. Para sa next week naman po, pangunahan po tayo ng ating mga women at men's. Yan. Women at friends. Yan. Wala po. Next week daw, lahat daw po, NCAF, ang maglilinis. Okay, December 21 po yun. Next. Ayan. Ngayon, magkakaroon po tayo sa Southeastern Luzon District, Alliance Men Philippines, ng Christmas Fellowship na may pamagat na responding to God's favor. Speaker po dyan, si Reverend Marlon A. Bagotsay. Bagotsay, tama ba? Okay. Nagulo ko. December 14 po ito. Ngayon po ito. Sa venue, ACCS, at 2 p.m. onwards. May registration fee po ito na 100. Ngayon, sa birthday celebrants, muli binabati po natin ang mga nag-birthday ng mga nakaraang linggo, nakaraang araw. Happy birthday po ulit. Ngayon, December 31 po ay batiin po natin si Ate Shaira Gamos. Happy birthday, happy birthday. Para naman po sa
other announcement, tinatawag ko po si Pastor Rafi Malak. Other announcement, after ng service ay yung pong hindi matuloy-tuloy na orientation ng baptism, itutuloy natin ngayon. No? Nag-schedule kami ng 2 Sabado. Sino? So, sino lang nandito? Kasi next Sabado na yung so wala na kaming time next Sabado. So, kaya ngayon na lang namin tutuloy. Okay. Yan. So, 4. Yan, 4. Okay. So, kasi yung baptism ay sa Sabado na. Kaya kailangan ma-post natin yung orientation ngayon. Wala na tayong time no? Kung po pwede kayo ng weekdays ng gabi. Kaya lang may pasok naman. No? So siguro ngayon na lang after. So after na service, wala muna magtutug-tugtog dito ha. Kami muna. No? So para tuloy-tuloy. No? And then next Sunday po ay Christmas Fellowship naman natin, NCAP Christmas Fellowship. So after ng service din po, lunch fellowship, and then after that yung Christmas program. No? So as usual, ano yun? Yung women daw may zone to Christmas party no sa Sabado no. 9 a.m. onwards no. So habang okay, may short meeting daw mga women no. Pag-usapan niyo rin yung mga assigned na na food sa Sunday, okay. So, kanya-kanyang baon na lang po tayo uli as usual no sa Sunday no. So, ulam at kanin po yung dadalhin. Date po ng ating Christmas party is December 21, 2025. Ang time po natin, ang call time po is 1:30. So, hanggang 6 p.m. po ito. So, sa menu po, may mga assigned food na po tayo. Sa rice po per family, then sa fried chicken, Malang family po, and then sa spaghetti, Taton family, Caldereta, Lozada family, sa siomay, Domdom family, vegetable salad, Galito family, mango tapioca, Yang Pro, and chicken lollipops is Obmerga family. Sa menudo po, wala pa po. Sino po willing? Sino po ang willing? From Galito family. And sa hipon po is Venus family. And ang prize for games, ang naka-assign po dito is CMT. Then ang po natin is no exchange gift, but bring raffle. Per person po ito bring raffle per person. All of member ng NCAF po ito. Worth 200 po ito. Worth 200 pataas daw po. Hindi daw po pababa. Pataas. Ayun lang po. Thank you. Yung daw po sa damit, sa girls po ay old rose, and sa men's po ay maroon or red. Red or maroon. Sa boys, red or maroon, and sa girls po is old rose. Ayun lang. Old rose or pink? Old rose pink. Okay, ti Jenny. Pero kung wala naman po, any attire po. Kung ano pong meron kayo. Si Ate Jenny lang po nag-decide nun. So, yun po yung mga details about sa Christmas Fellowship. So, yung iba kung wala talaga nung color, yung suggested color, kahit ano lang po. Wala naman pong problema, no. So, kasi baka maging problema pa yung color na yan, no. Okay lang kahit kung wala talaga. No? And then sa last Sunday po, December 28, yung pong last Sunday natin for the year, magkakaroon po tayo ng special offering, yung everybody's birthday offering. So, ang sistema po ay ganito. Tatawagin po yung, halimbawa, buwan ng January, lahat po ng nagbe-birthday ng month of January, sila po yung pupunta sa harap at maglalagay ng special offering. No? Then February, March, and so on, hanggang makarating tayo ng December. So yung pong
proceeds o yung fund na makokolekta rito ay idadagdag po natin sa general fund. Kasi nung pong nag-planning kami, maganda po yung takbo ng planning, but then nung bandang huli, pumasok po yung mga gastusin, kaya para kami binuhusan ng malamig na yelo. No? Kaya part po nung ating, yung proceeds po doon sa ating Everybody's Birthday, ay ilalaan po natin doon sa mga gastusin, kagaya nung pag-transfer nung title, pag-transfer nung lahat ng kailangan i-transfer. Kailangan natin kasi i-transfer kasi si Pastor Alfred po ay hindi na bumabata. No? So baka bigla na lang mabalitaan natin. No? Ang biruan nga kapag wala na tayong nakitang post doon sa o nagta-thumbs up doon sa NCAP family, yun na yun. Kasi araw-araw nakikita na siya nagta-thumbs up bawat post, no? So pag wala na nagpo-post doon o nagta-thumbs up, kabahan na tayo, no? So kaya as soon as possible ay kailangan na po nating maasikaso 'yon. At kailangan din nating ma-update yung ating tawag doon, yung real property tax o yung abilyar, no? So, 'yun. So kaya sa last Sunday, December 28, aside from our regular tithes and offering, kakaroon po tayo ng special offering na tinatawag nating Everybody's Birthday. So lahat na nagbe-birthday January, February, March, so kung anong birth month nyo po, doon po kayo magbibigay. So of course, ito po ay ano pa rin, hindi naman po compulsory. No. Sabi nga ni Paul, kung tayo magkakaloob, yung kusang loob at hindi napipilitan lang. Kasi mas magaan sa kalooban na magkaloob kung tayo ay bukal sa ating kalooban na nagkakaloob. Okay? May parating po tayong Youth Camp 2025 with the theme The Intersection. Sa Onesimo Laguna po ito ulit. Ini-encourage ko po lahat ng youth and young pro na sumama kasi iba po ang experience ng camp. So, may mga matututunan po tayo doon as sa spiritual growth po din natin ito. So, mamaya po lahat po na nakalist sa sasama ng camp, may meeting po tayo, may mga ilalapag po kami ni Ate Jen about the transportation and sa mga registration. Maraming salamat po. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Salamat Lord sa lahat ng ginawa mo kaninang umaga, sa aming paggising ka sa mga oras ito, sa aming mga naranasan sa programa, sa aming service. Salamat po sa lahat ng mga kapatiran na nandito, sa lahat ng tumayo sa harapan. Dalangin ko nga, Panginoon, sa buong isang linggo, samahan mo kami sa aming pakikibaka, sa aming mga trabaho, Panginoon, mga gawaing bahay, yung mga nag-aaral sa school, Panginoon. Ingatan mo kami at lahat ng nangyayari sa amin everyday magkaroon ng kabuluhan, Panginoon. Ingatan mo kami, ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan, sa aming pag-alis sa aming tahanan, hanggang pag-uwi ay maranasan namin, Panginoon, ng proteksyon at gabay mo, ang kapayapaan na binigay mo bilang regalo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa lahat. At dalangin ko rin po, Panginoon, na samahan mo kami sa buong buwan na ito, yung sineselebrate namin ang Christmas, ang kapanganakan mo, Panginoon. Nawa, hindi namin makalimutan to. Nawa, i-treasure namin to na ikaw yung dahilan ng season na ito kung bakit may Christmas, dahil sa iyo, Panginoon. Dahil kami ay binigyan mo, Panginoon, ng isang magandang regalo, Lord. Binigay mong yung bugtong na anak para sa amin, God. Salamat po sa araw na to. Ingatan mo kami, God. Samahan mo kami at maging, God, sa lahat ng gagawin namin sa buong maghapon na to, sa mga pupuntahan namin, sa lahat, God, na activity. Ingatan mo kami, samahan mo kami, Lord. Baunin namin ang proteksyon at gabay mo. Salamat, Panginoon. Pinapanalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon na pinagmulan ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon, naway sumainyong lahat ang Panginoon. Amen. God bless us all po.